Ay isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ayun po, nandito tayo sa pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Meron po tayong mga mensahe. Ating tunghayan ang unang isitas ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 30. Ito kung mapapansin natin, bago tayo nakarating sa konkreto, yung dumaan ng bayan, dahil sa abangan pa lang sila sa pasyon. Sabi nga, pista ni Juan Bautista. Pero po, anong sabi ni Juan Bautista? Kung mauunawaan natin, meron siyang sinabi. Sabi niya, ang tinig o sulat o hula ni Isaias sa kanya, ang tinig ng isang sumisipasip, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang manalas, lahat ng bibig at pababain ang bawat bundok at buron, at ang ligo ay matutuwid at makikita ng lahat ng naman ang pagliligtas ng Diyos. Kung titingnan po natin, si Juan Bautista ay una siyang ipinanganak bago ang ating kagilang Panginoong Jesucristo. Pero po, kung titingnan natin dito sa Sitas, sa Kapitulo 3, versikulo 22, nagpapatuloy na sa gawain si Juan Bautista na siya ay napautismuhan. Pero nung napautismuhan niya ang ating dakilang Panginoong Jesucristo at doon nga bumaba ang Espiritu Santo sa kalagayan ng isang kalapati na dumako sa ating dakilang Panginoon. Ang ating dakilang Panginoon ay nagpatuloy na rin ng kanyang ministeryo. Pero, may lumapit sa ating dakilang Panginoon ay kay Juan Bautista na parang sumbong. Ano ang sabi? Pagkatapos ng mga bagay ay nagsipatot si Jesus sa kanyang mga alagad sa lupain ng Hudiya. At doon siya tumira na kasama nila at bumabautismo. Kaya kung titignan natin, si Juan Bautista ay nagbabautismo sa pamamagitan ng tubig. Tanda ng pagsisisi at paglilinis ng kasama. Pero yung mga alagad naman ng ating dakilang Panginoon ay bumabautismo rin. Ibinigay na natin ng Panginoon yung kautosan sa kanyang mga alagad na gumanap bilang mga kanasunod. Kaya po sila ay bumabautismo. Pero ano po ang sabi sa pagbabautismo? Sabi po dito sa Mateo 3. Bautismo ko kayo ng tubig sa pagsisisi, dadapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Kaya niya panyapat. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at hindi po natin. Ang bautismo ni Juan Bautista ay sa pagsisisi. Pero sa ating dakilang Panginoon, Espiritu Santo ang pinagkatalaw
at apoy. Kumbaga, sa pagganap ng tungkulin, katulad natin, tayo gumaganap ayon sa kalooban ng Diyos, tumanggap tayo ng bautismo sa Espiritu Santo. Kaya tayo nakasunod sa yapak ng ating dakilang Panginoon. Pero, titingnan natin ang kalagayan ni Juan Bautista. Nagpapautismo siya, pero yung pagpipit ng pangyapak ng ating dakilang Panginoon, yung sandalyas niya, hindi siya kapak-kapak. Ibig sabihin, ibinababa niya ang kanyang sarili. Samantalang ibinitaas niya ang ating dakilang Panginoon. Sabi dito, at bumabautismo rin naman si Juan sa ito na malapit sa salib, sapagkat doon maraming tubig at sila'y nagsipangon at nangabautismuan. Kaya magkahiwalay po silang mukha. Ang ating dakilang Panginoon kasama ng kanyang mga alagad, nasa Hudiya sila. Pero si Juan Bautista naman, bumabautismo naman siya sa Enon, malapit sa salib. Yung dalawang lokasyon, parehas gumaganap ng pagpapautismo. Kaya ano pa nangyari? Dahil malayo pa si Juan Bautista, hindi pa dumarating yung kaarawan ng anak ni Herodias. Kaya ang nangyari po, nasa labas pa siya ng sabi dito, sapagkat hindi pa ipinapasok, sabi ng hindi pa siya pinupuli, malayo pa siya nagagganap ng pagpapautismo. Nagkaroon nga ng isang pagpapagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang tubig sa Panginoon. At sila ay nagkaroon kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabi, yaw kasama mo sa dako patulang ko, binigyan ng bato. Narito, siya ay bumabautismo at ang lahat ng mga tao ay nagsisiparoon sa kanya. Kung titingnan po natin, nung nagpapautismo si Juan Bautista, meron pong mga tao na nakapaligid sa kanya. Pero, kung dumating yung panahon na napautismo ang ating dakilang Panginoon at doon na bumaba ang karapati, na nagkaroon ng patutuo, na si ang ating dakilang Panginoon ay nagbabautismo rin ng diwalan kay Juan Bautista. Kung baka parang isinumbong, parang lumalabas na ninira o naninira yung mga nakapaligid kay Juan na sinisiraan na yung pinatutuhanan mo, nagbabautismo rin. Ano ba nangyari? Anong sagot ni Juan Bautista? Sumagot si Juan at sinabi, hindi magkakatanggap ng naman ng isang tao, malibang ito'y ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Ngayon po, kung titignan po natin, nauunawaan kasi ni Juan Bautista, kaya gumaganap ng pagbabautismo ang ating dakilang Panginoon sa Kristo. Bagamat hindi siya nagbabautismo ng dakilang Panginoon. Dahil nalalaman niya na mayroong kapamahalaan ng ating dakilang Panginoon para gawin ang mga bagay ayon sa kalooban ng nagsunog sa ating dakilang Panginoon. Kaya ginaganap nila ng hiwalay na hindi kasama si Juan Bautista. Samantalang si Juan Bautista nagbabautismo sa tubig, nagbabautismo rin ng ating dakilang Panginoon. Kung mag-aantay nila, bakit hindi sila magkasama? Bakit sila magkahiwalay? Pero pareha sila gumagawa ng bautismo. Ngayon, sabi dito, malibang ito'y ipagkaloob mula sa langit. Ibig sabihin, kahit si Juan Bautista, nauunawaan niya na ang ating dakilang Panginoon ay bumabautismo, may legality. Formal niyang, o kaya malaya niyang pagkakanap ng bautismo, sapagkat siya ang nagsabi, ako'y nagbabautismo sa inyo sa tubig, tanda ng pagsisisi. Subalit ang nasa huyan ko, siya ang sa inyo ibabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ibig sabihin, kahit si Juan Bautista, naunawaan niya na yung kanya tubig lang. At yung nasa likuran niya, Espiritu Santo at apoy. Kaya hindi sila pwedeng pagsamahin. Kaya pwede silang magbautismo na nagkahiwalay sa isang lugar,
pero parehas bautismo. Yung nga lang, tubig ang kay Juan Bautista at sa ating dakilang Panginoon is Espiritu Santo at apoy. Anong sabi ni Juan Bautista? Kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinunod sa unang niya. Ipinagkikilala ni Juan Bautista na hindi siya ang Kristo. Pero, at akala kasi ng mga nakapaligid, bakit ito na yung Kristo? Sapagkat nangangaral si Juan Bautista ng pagsisisi, ng paglilinis, ng pagtutuwi, sapagkat darating na ang pagkakalit ng Diyos. Kaya kung kinakailangan, maunawaan natin kung ano yung kalagayan ni Juan Bautista, bakit hindi niya itinataas ang kanyang sarili? Sapagkat nalalaman niya na siya'y sinubok sa unahan ng mukha ng ating dakilang Panginoon. Hindi niya maaaring-aring na siya yung Kristo. Kundi, siya muna ang maunang magpapahayag, magkakaroon ng bautismo, at sa likuran niya mayroong pagmas mataas isa sa kanya. Kahit sandalyas hindi siya pwede. Pinakamababang kalagayan na kung saan isinusuot ng maruming paa ang sandalyas. Hindi pa, alangan pa mag-ibig. Ganyan po inilalagay ni Juan Bautista ang kanyang sarili sa kalagayan ng ating dakilang Panginoon. Hindi siya piling maging alalay, kung kanang damay, kung tagabitbit ng sandalyas. Kundi inilalagay niya ang kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat na makalapit sa ating dakilang Panginoon. Kung tayo po, ganyan din ang iniisip natin, maparat tayo. Pinapraktis natin sa ating sarili at nagiging pagbaba. Kaya kung titingnan natin, sabi dito, ang nagtatangkilik sa kasintahan babae ay ang kasintahan lalaki. Totoo po. Sa magkasintahan, ang tumatangkilik talaga sa kasintahan babae, siyempre yung kasintahan niya lalaki. Sa lingwahe natin ngayon, sa terminal natin sa mga halimbawa, yung bata mo, siyempre, ang mag-aamalaga niya yung bata niya. Yung sinta mo, yung sinta niya rin. Ganun yun. Hindi naman pwede iba. Sabi nito, tatapwa ang kaibigan ng kasintahan lalaki. Yung barkada, nung nobyo. Nakatingin lang siya sa labas. Na nakatayo at nagiginig sa kanya na nagagalak palubos dahil sa tinig ng kasintahan lalaki. Ito ang ating kaligayahan. Kung titignan po natin, kung halimbawa, yung magkasintahan at tayo barkada lang ng lalaki, nilulupyo, siyempre magagalak tayo sa relasyon. Nakikita niya kasi yung pagkikipagrelasyon ng ating dakilang Panginoon sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Marami naman tayo, kaso sa panahon po kasi ngayon, hindi na malaman kung alin yung totoo. Dahil napakarami na nagsinabasa ng mga sikta, mga denomination, pero nasa ilalim pa rin ng Kristyanismo. Kumbaga, ang ating ipinangangaral pa rin, ang pagkakalit ng Diyos, at ang mga turo ni Kristo, at kinikilala bilang Panginoon si Kristo. Lamang nagkakaiba-iba ng mga líderes, kaya titingnan po natin, magkakaiba-iba ng pangangaral. Pamamaraan ng pangangaral, doktrina, at pagtuturo ng pagkabisa, nagkakaroon ng mga pagkakaroon at hindi pagkakasundo. Pansinin natin, walang magkaibigan leader ng mga simbahan. Hindi sila magpanagpo sa isang aral na parehas lamang isang kasulatan at isang bersikulo ang sinulat pero hindi sila magkasundo. Dahil po sa katalasan ng pag-iisip. At gusto ng isa, mas mataas siya sa isa. Pero po dito, kung titingnan natin, si Juan Bautista, pagkaman nauna siya nagbautismo, pero ang ating dakilang Panginoon, nagbautismo rin sa Espiritu Santo at apoy. Pero hindi na inggit si Juan Bautista. Kahit mas maraming tao ang tumawag sa
ating dahilang Panginoon, kundi ibinaba niya pa ng gusto ang kanyang sarili. Na ipinalagay niya ang kanyang sarili, kaibigan ng kasintahang lalaki. Nagagalag siya sapagkat yung kasintahang lalaki, minamahal niya yung kasintahang babae. Kung ganun po siguro ang ipalagay natin sa ating sarili, pakita lang natin masaya ang ating kapwa, mawawala yung inggit. Kumbaga, yung dapat sana tayo pero napakasaya, itinaas, dapat laki natin kagalakan yan sapagkat tinakailangan talagang mangyari ang kalooban ng Diyos. Sabi dito, siya'y kinakailangan dumagila, ngunit ako'y kinakailangan bumaba. Kaya po, sa buhay mo kasi dito sa aral nito, pagamat una sa ulang si Juan Bautista, una siyang nangaral, una siyang sinugo, at sa pamamagitan niya, nakilala niya ang alam ng Diyos na isinugo na nasa hulihan niya. Tanda yung malapapit yung Espiritu Santong bumaba o lumabag sa talikat ng ating dakilang Panginoon. Pero titinan po natin, kahit si Juan Bautista nauna, kahit po siya ay naunang nangaral at nagbautismo, hindi niya itinaas ang kanyang sarili na ako na ang pinakamatalik. Dahil naunawaan niya na mayroon ng mas mataas sa hulihan niya. Sa magkatuwing bagay, ang ating dakilang Panginoon. Kaya sabi niya, kinakailangan siyang dumakila at ako'y kinakailangan bumaba. Bakit po? Dahil po sa kalagayan palang bilang tao, si Juan Bautista ay ipinanganak mula sa balakang ni Zacarias na kanyang ama. Samantalang ang ating dakilang Panginoon, alam ng Espiritu Santo at ipananganak ng isang birhen. Sa mga tuwid, malinis. May kabanalan dahil mula sa Espiritu Santo. Samantalang si Juan Bautista, mula sa pagsimping, kaya siya nabuo. Pero ang ating dakilang tayo, nabuo lalang ng Espiritu Santo. Kaya hindi talaga pwede silang sabihin na magkapantay o magkalibel dahil mas mataas ang ating dakilang Panginoon dahil siya'y malinis. Pero ano po nangyayari ngayon? Ang tawag ngayon, Pista ni Juan Bautista. Nagkaminsan, mas pinagpurihan nila si Juan Bautista. Minsan, yung mga turo ni, hindi naman nga turo ni Juan Bautista yung pagpupusa ng tubig. Doon sa Pista San Juan, sa Maynila, hindi ka pwedeng pumasok sa bayan ng San Juan kung ikaw ay nakapusto ka, ay may lakad ka, subukan mo kahit yan lang sa boundary, paliliguan ka ng congressman mismo ng tubig. Pero dito ang ginagawa, meron na rin yung sa patyo, pinapaliguan, at dadaw ng paglilinis. Ito sa San Juan, sa Maynila, bumbero talaga ang ginagamit. Pero dito, nagbubuhusan na rin ang tubig. Pero kung titignan po natin, saan ba nakuha yung aral na yun na magbubuhusan ng tubig? Alin ba ang mas mahalaga? Yung paglilinis, tanda ng pagsisisi, pagbuhos lang na ritual na ginagawa ng mga tao, na mas, ang inakala, mahalaga na yung pagbuhusan lang. Pero yung pag-attend ng samba o pagsimba na makarinig man lang ng aral sa pagtuloy ba kayong salita ng Diyos na ibinahayag sa pulpito, yan po ay pagkaminsan nababaliwala dahil nasasagasaan po ang ating mga tao. Kaya titignan po natin sa buhay natin sa sanglibutan, maging ano man ang kalagayan natin, naging halimbawa si Juan Bautista upang maging mapagpakumbaba. Yan po ang susi para tayo itaas ang manapili tayo sa katakumbaba. Sapagkat kung dito sa ibabaw ng sanglibutan, ginagawa natin ang pagpapakumbaba, nandun naman itataas tayo sa kapanahonan.
Sabi nga, huwag magpadali. Malamang, tayo naman ay itataas ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Kung nalang muna ang pagkikibahati natin sa oras nito, gawin at ingatan natin ang ating sarili. Isipin palagi natin ang gagawin at ginagawa. Palagi natin lilinisin ang ating kalooban para tayo manatang sa atin. Hindi tayo makadali sa dating natin kalagayan. Ano man po ang ating kahilingan, ikulog natin natin sa Diyos. Ang mag-iisip. Ang kalooban ng Diyos ang manahan sa ating buhay at gawin natin kung ano ang nararapat sa ating katilang Panginoon. Salamat at isang